Ah, ano ito? Goto, ay, mapupunta ba kami sa heaven pag gumain kami ng goto nyo? I love it. Kung sakaling mag-birthday ako, pwede po dito. Kaso isa lang bisita ko, magkano ho yun? Sos. Binalatan mo yung itlog ko. Parang iba yung naramdaman ko doon. Yun, sakuna-una ang pagkakataon. Napalinis natin yung motor, oh. Mga panalig, gusto ko lang batiin ng advance happy birthday si Nanay Neri Andulan. Baka makalimutan ko pa yun, no? Advance happy... kasi kami, sa totoo lang, wala na kaming plano mag-anak ni Budang. No? Simulan ng magbulitan kasama si Nuit TV. Good morning, 8:04. Ngayon ay Tuesday po ng umaga. Ihahatid natin si Budang sa kanyang trabaho. So ganun pa rin, gagampanan muna natin ang duty natin habang nandito tayo kay Budang. So habang tayo ay habang ginagampanan ko yung trabaho kay Budang, sasabayan natin ng pagbablog. Tara na. Pero bago natin siya ihatid, maaga pa naman, hanap lang kami ng kainan. Tara na, Dangbu. Hanap lang kami ng breakfast para busog siya bago pumasok. Pagkatapos ko siyang busugin kagabi, yan, bubusugin ko rin siya ngayong umaga. Di ba kumain kami kagabi? Oh, kung ano-ano iniisip nyo, di ba kumain kami doon sa may restaurant. Oh, umorder pa nga kami nung daing silog tsaka ano. Ano yung sa'yo? Relax at ha? Beef garlic beef pepper, garlic beef. Let's go. Let's go. Saan kaya tayo makakain ang tanong? Hanap na lang tayo dyan. Yung mga simpleng kainan lang ngayong umaga. Alright. Good morning sa ating lahat. Nag-breakfast na ba? Kahit anong oras dyan sa atin, sa inyo I mean, gabi, umaga, tanghali, tuklaw, gabi, umaga, tanghali, ewan namang oras. Mag-ingat tayo lahat, okay? Yung mga naghahatid rin sa jowa nila sa trabaho, shoutout sa inyong lahat. Hatid niya, baka magtampo. Wow! Sa ano nga pala, sa katapusan, babalik kami doon sa bahay bahay namin sa Bulacan para mas maitanong rin namin yung ibang detalye, saka may bigay na namin yung magkano yun, 50,000. Lagi ko nakakalimutan tawag doon, para may bigay na namin yung turnover fee. Ginawa na namin ang paraan para may bigay na yung turnover fee, para ang problemahin na lang natin ay paglipat, diba? Tsaka yung gate nga, tatanong na rin natin kung magkano magpagawa ng kisame. May nag-comment kasi, tama nga naman, bago yung mga division, ano muna, kisame muna para hindi mainit. Kahit sa taas muna, no, para may setup natin maayos yung aircon doon. Kasarap. Traffic na naman talaga. Kailan kaya hindi magiging traffic dito sa palengke namin? My goodness ka. Abutin tayo ng dito 5 years bago makalabas sa kanto. Dati yung mga tricycle dito talagang bilang na bilang mo lang eh. Tapos yung mga pedicab, ayan, bilang na bilang lang yan. Siyempre habang tumatagal, dumadami sila dahil kailangan ng hanap buhay ng tao. So nangyayari, sinisikip din yung ating area. Pero okay lang yun kasi padami nga ng padami yung tao, padami rin ng padami yung mga kailangan ng pedicab, tricycle, jeep na masasakyan para papunta sa trabaho nila. Ganun talaga habang tumatagal, no? Mas dumadami ang tao, mas dumadami rin dapat ang mga sasakyan na maghahatid sa kanila sa mga trabaho. Dahil syempre hindi naman halos lahat sa atin ay kaya makabili ng motor, makabili ng sasakyan para sa service papuntang kanya-kanyang trabaho. Dahil importante rin yung mga jeep na yan, bus, lahat. Kaya shoutout sa ating mga jeepney driver, bus driver, tricycle driver, lahat ng driver.
Sweet lover. Uy, yeah. Puno pa ang ating ano, gas, ay puno, dalawa pa ang gasolina. Yung dalawa na yan, makakarating pa yan ng Batangas. Napakatipid ng ano na to. Napakatipid sa gasolina. Tama-tama kasi mahal na ang gasolina, magmamahal na ata ngayon o bukas. Oh, so sakto-sakto. Maganda talaga yung tipid. Napakaganda rin ng ano ng ating 2026. May mga part na nangyari sa akin na ano, pangit. Pero may mga part na maganda. Kumbaga ano, halo-halo yung aking 2026. Yung naging buhay ko, mga kapanalik, no. Na-hospital tayo ng taon na to. Pero may mga nakuha rin tayong bagay na talagang namang ano, ikakatuwa ko, di ba? May mga achievements tayo. Kaya salamat. Naging balanse lang yung ano natin. Naging balanse lang yung buhay ko ngayong taon na to. At marami akong na-realize at natutunan sa buhay. At sa tingin ko, mas naging matured pa ako mag-isip ngayon. Hindi katulad dati na pabara-bara lang o ano. Mas naging ano na ako sa mga desisyon ko. Talagang pinaplano ko na gano'n. At naging matured na ako sa mga bagay-bagay. Sa mga bagay ako mag-isip ko, kailangan ganito dapat, ganyan dapat na sa ano, sa future. Yung nag-iisip ka ng hindi ka na i-stress o hindi ka na pressure. So yung iniisip mo, yung nagiging masaya ka para sa magiging resulta ng mga ginagawa mo ngayon sa dadating na future, parang gano'n. Oo nga, gano'n nga. May truck doon sa unahan. Dahil ang mga tao ngayon ay nagmamadali papunta sa school, sa trabaho. May labasan ba dyan? Bawal ata dyan eh. Meron. O pinalipot tayo ni Budang dito. Bahala pag walang lusutan ha. Ito po ang palengke ng Concepcion. Shout out sa ano, palengke ng Concepcion. Ayan o. Kung may mga subscriber tayo dyan, shout out sa inyo. At tinutumbok po natin ang simbahan ng Concepcion. Simbahan yan, no? Malapit na naman piyesta dito, December 10. Layo pa pala. Kagandahan lang din na may bago tayong motor, ano eh. Pag sinabi ni Budang na, hatid mo naman ako. Eh, parang, tara, syempre, hatid kita. Eh, bago motor eh. Masarap sa feeling na mag-drive pag bago motor eh. Dati pag sinasabi niya, hatid mo ako, magdadalawang isip ako niya, tatlong isip. Kasi yung motor ko may problema, ganyan. Tapos hindi pa nalilinis. Yung mga ganong feel. Pero ngayon pag sabi, hatid mo ako, let's go! Ganado! Diba? Tapos ngayon nag-aya siya, hatid mo ako, kain tayo. Gastos ko na naman yun. Gastos. Ganun talaga. Loko. Dito kami kakain sa pagbaba ng tulay. Dito sa may gotohan dito. Masarap kasi ang lugaw dito eh. Traffic ha. Parang all over the Philippines, traffic ha. Ano yan? Sinyalis ba yan ng ano? Ano ito? Diretso na po, bossing. Salamat, bossing. Yung mga ano, may mga nanguhuli pala ng ano, tawag dito, mga e-bike. Yun ako, pag kayo dadaan dyan, may nanguhuli ng e-bike. Yan, dito kami kakain ng lugaw kamay. Yan, dito kami kakain nyo sa may right side dito. Yan, sa kaliwa. Yan. Kain kami ha. Okay, bukas ba yan ang tanong? Bukas po, ibig sabihin masarap. Diba? 24 hours ba to? Let's go, 24 hours. Dito na tayo sa may gotohan dito sa may, ano ba to? Newgan. Kain tayo. Anong order mo? Ako lugaw lang ako. Lugaw, itlog. Kayo? Lugaw ka lang din? Kasi nagmamadali kami, tagal kasi kumilos. Kaya isang tokwa.
Ano yan? Ano yan? Opo, nagbablog po ako. Opo, nakapag-vlog na rin ako dito dati. Ano po pangalan ng gotoan nyo, mother? Heaven. Goto, ay, mapupunta ba kami sa heaven pag gumain kami ng goto nyo? I love it. Oo, talagang makakaramdam kami ng heaven sa sarap. Ayun ang gusto ko eh. Uy, kaya na kayo dito ha. Sa mga taga Malabon, dito lang yan sa Nyugan. Pag nakita nyo yung Petron dito sa tapat, makikita nyo ang goto heaven. Makikita nyo ang heaven. Ay, isang subo pa lang po ng goto. Talagang heaven na sa sarap. Oo, yan. Tignan natin ha. Masarap pala dito. Pwede mong i-ano mo. Ano po? Ano po bang meron dito, madam? Ah, may inuman ba dito sa gabi? Oo, 24 hours. 24 hours yung inuman. Ibig sabihin ngayon pwede ako minom. Kasi hindi na po ako minom. Sayang. Oo. Pero meron pala dito. Ano to? Sa may dampa. Tama po ba? Wala na, sarado. Sarado na. Pero yung area na to, Oo, yan. ito yung Goson yung ano yung sa kabila eh. Dati anong tampa. Oo, dampa. Iba na pala. Pwede po bang pasukin? Okay. Okay. Tignan, ito kung gusto nyo uminom, 24 hours. Kunyari, ano ka, broken hearted, umaga-umaga, uminom ka dito kahit mag-isa, walang problema, di ba, mother? Oo. O, dyan, no? Then pagka nakain ka na, Ah. ka na sa heaven. Pag nakainom na, heaven na ang pakiramdam. Kaya pala, ang galing ni mother, ha? Oo. May live-band po ba dito? Event. Gusto ng mga Christmas party, reunion. Meron po. Pwede kayong, magkano naman yun? Conforme sa kung anong kung mo. Conforme. Per head. Per head. Tapos kung anong event. Oo. Okay. Oo, magpapa-schedule ka. Kung sakaling magbe-birthday ako, pwede po dito. Oo. Kaso isa lang bisita ko, magkano ho yun? Sos. Hindi. Maganda dito kasi tignan nyo may ano, may tawag dito. May palaisdaan dito. Hindi ba pwedeng mamingwit dito, mother? Wala nang laman yan. Wala nang laman, kahit anong nilalang. Okay. Ano po bang ano nito? Ano pong exact address para kung sakaling may mga seminar? Ato, basta tapat ng Petron dito sa Nyugan, baba ng tulay ng Gulayan. Po? Governor Pascual, Nyugan Malabon. Governor Pascual. Ano? Governor Pascual, Nyugan Malabon. Salamat kay ate. Kung wala si ate, hindi natin malalaman yung mismong saktong lugar na madam. Sa inyo po ba to, madam? Sa sister ko. Sa sister niyo po. Yun, for ano sila rito, corporation ko. Apat po silang May live band po dito every Friday to Wednesday. Wednesday. Sunday. Okay po. 4 days. Masarap mag-interview pag yung talaga isang tanong mo lang, may agad, sagot agad. Dalawa silang sumasagot talaga. Ano bang pangalan mo? Para i-like kita or Piolo Pascual po. follow kita. Piolo Wow. Pascual. Uy! Hindi, Louie TV po sa YouTube. Lord. Opo, para mapanood nyo po, Louie TV sa YouTube. Anong kwan mo? Sa ano po, type nyo po sa YouTube. Para may katawagan ka pa, mother. Sa YouTube. YouTube po. Hindi pa, wala pa ay may lugaw na pala. Saglit lang po Sige, baka... Opo, sa YouTube po, Louie TV. May YouTube po ba kayo? Oo. Sige po, pakitype na lang. Paano ba? Budang, wait lang trabaho to Kumain ka lang dyan, masanay ka mag-isa minsan. YouTube. Yan. Ito nga ang mag-ano, hindi ko... Sige po. Ito po, para mapanood nyo po yung aking mga vlogs. At para masubaybayan nyo po About yung... ano ba yung mga binablogs mo? About sa buhay-buhay ko lang po, ganyan. Buhay mo lang? Opo, yung mga travel. Oh. About sa mga chismis ng paligid. O, gano'n? Ano po ba gusto nyo topic? Yung mga sa vlog? Marami. Okay. Ayan po. Kaya nakasubscribe ka naman. Diba, panood nyo na to sa susunod. Taga dyan lang po ako sa Nabotas, sa Tansa. Sige po. Picture tayo. Sige po, picture po tayo, mother. Ba't niya? Akala ko ikaw yun Opo, ako po yan. Ano po pala pangalan nyo? Mirna. Si Ma'am Mirna. Sige po. Kayo na sibudang ng lugaw. Pinanatan ko yung itlog ko. Binalatan mo yung itlog ko? Parang iba yung naramdaman ko doon. Yung gusto ko sa yung pag bumibiyahe tayo sa lugaw-lugaw. Yung nakakatulong tayo sa mga business, yung mga
yung mga biyaheng hindi natin in-expect yung mga taong mamimit natin, yung mga business na mapupuntahan natin, matutulungan natin sa vlog. Di ba? Umaga pa po eh. 8:30 nga kami, 8:45 nga kami minsan umaalis ni Papa eh. Masarap ng ano? Picture po. Po? Ayan, ganda. Ay, salamat po. May picture na kami ni ano. Pero makikita, mama, hindi ko to. Kung nakaano. Opo, my day niyo po. Mama, hindi ko. Salamat. Huwag niyo po i-delete, Father, ha? Hindi, joke lang. Salamat po. Mother, dapat may ano kayo, contact number para kung sakaling may gustong umupa, makakontak kayo or Facebook page. Ay, sa Go to Heaven. Meron din pong Facebook page. Oo. Yon, so kontakin niyo yung search mo nga, mahal ko, yung Go to Heaven. Kung gusto niyo maaga mapunta sa heaven, hindi, joke lang. Kung gusto niyo ng event place, pwede dito. Alam mo, mas okay yung Go to Heaven kaysa Go to Hell. Oo nga naman. Diba? Opo. Mas gusto natin sa heaven. Oo. Maraming gustong tao na gusto pumunta sa heaven. Panoorin niyo po pag na-edit ko na. Louie TV. Nakasubscribe na si Mother. Hatid ko po siya sa trabaho sa Muñoz. Tara na, tapos na tayo kumain. Nakakain na tayo ng lugaw. Nakapag-promote pa tayo ng isang gotohan o lugawan. Tapos may kasama pang tawag doon, inuman, no? Kontakin nyo na lang sila kung naghahanap kayo ng lugar kung saan nyo idadaos yung mga seminars or birthdays o ano man, ha. Yan, para sa ganung mga eksena o pangyayari, kunyari sa mga biyahe natin, hindi kami nag-expect ng kunyari sa mga tindahan, sa mga restaurant, makakain kami tapos makikita kami nagba-vlog. Hindi kami umaano ng libre, mga kapanalig, no, nagbabayad kami. No, depende na lang kung i-insist ng may-ari. Pero hindi automatic na pag nandun kami tapos nagba-vlog, ililibre nyo na kami kung sakaling kayo yung may-ari ng restaurant. Hindi naman kami naghahanap ng ganun, mga kapanalig. Depende na lang kung meron tayong usapan. Kunyari, kinontak nyo kami, ganyan, kailangan namin puntahan yung mga restaurant nyo, yung mga business nyo. So doon tayo magkakaroon ng usapan kung ano yung mga dapat, no, na gawin, o kung ano yung mga pwede nyo i-offer sa amin o sa akin, gano'n. Pero pag sa mga biyahe, katulad nyan, bigla na lang tayo kakain sa isang lugar, no, willing kaming magbayad, no.
Huwag nyo kaming anuhin na, uy, binlag niya yung restaurant namin, binlag niya yung kainan. Dapat ilibre namin yung mga kain nito. Hindi po ganun. Willing ako magbayad. Okay? Yeah. Kasi negosyo yan eh. Negosyo yan ang ginagawa nyo eh. Eto pagbablog, syempre, negosyo din to. At hanap buhay. So ano lang, patas-patas lang. Pero syempre iba pa rin yung magpapapromote kayo talaga ng meron tayong usapan. No, yung kukontakin nyo ako. Yung ibang usapan na yun. Kailangan magkalinawan kayo, mga ganon. Alam ko naman nag-guess nyo eh. Gets na gets yan! Kahapon nga napagawa na natin itong motor. Ayan, ang ganda ng condition ngayon. Ready na tayo sa biyahe. Ngayon ay 21 na, ilang araw na lang. Ano na tayo, aalis na. Mamaya i-ready ko na halos lahat. Iisipin ko na kung ano yung mga dapat pang dalhin para sure na wala tayong makalimutan, no? Lahat bit-bit natin. Ha? Mga ano na siguro, mga 28 ganyan. 23, 24, 25, 26, 27, mga ganyan, 28. Doon tayo sa monumento. Hindi natin kailangan magmadali. Ang aga pa, 8:52. 9:30 ang pasok ni Budang eh. So ngayon nakakaalis-alis siya ng mga ganitong oras. Pero pag nasa Bulacan na siya, nako, malamang maaga-aga to gigising. Alas 6 pa lang to, gising na. Labudang no. Pag lipat natin ng Bulacan, malamang alas 6 pa lang gising ka na. Alas 6 alis na, kaya mo yon. Yun siya sabi ko kay Budang. Opo, sabi niya. Ipag. Pero kung may pagkakataon na matransfer si Budang o malipat, willing naman siya magpalipat sa San Rafael o sa Baliwag BPI, depende sa mga pangyayari. Kung merong available, pwede. Kasi sinearch ko, Baliwag, nasa 30 minutes lang yung biyahe sa San Rafael. Kaya napakalaking bagay. Tignan natin ang magiging takbo ng bagong kabanata sa buhay namin ni Budang paglipat namin sa Bulacan. Paparating na sa Balintawak Station. Balitawak na tayo. Malay nyo, pagdating ng panahon, magkaroon ako ng sariling billboard dyan, mga kapanalig, ganyan kalaki oh. Tapos nakalagay, kain na sa Go to Heaven. Oh, malay nyo, kasi promote natin yung Go to Heaven, baka makilala sila, umunlad, yumaman, kunin tayong endorser. Diba? Endorser ba? Endorser. Oh, meron tayong billboard. Go to Heaven, kain na. Tapos nakaganon ako oh, nakahawak ng mangkok. Ang sarap no. Yung mga naiisip ko. Endorser ng Go to Heaven. Malay mo, Go to Heaven pag yan ha. Masarap kasi yung lugaw nila eh. Paparating na sa Fernando Po Station. Paparating na sa Fernando Po Station. Fernando Po Junior Station. Paparating na. Ito na nga. Okay, very good. We're here. Bali 1.5 lang po, ma'am. Bali 1.5. Sige na, ingat ha. Chat na lang. Basta lang. Ha? Bye-bye. Let's go. Chat ka na lang ha. Mamaya. Depende pag walang gagawin.
Ayaw nga pala, no? Sige, 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 sige. Okay, bye-bye. Love you. Okay, nakatid na natin si Budang. Ang ating mission naman ngayon ay umuwi. Tara na. It's time to go. Sana wala traffic. Tara na. Nahatid na natin si Budang, my love. So we need to go na. Malay nyo, sa susunod ako pumalit kay Coco dyan, no, sa Regasco. Ganyan din forma ko. O ha? Diba? Imagine nyo, naka-jacket akong ganyan, no? Tapos Regasco boy. Ayun. Saka ng endorser ng Regasco. Di ba sa mga harap, yung iba nga nakikilala, matanda na eh, di ba? Alay mo. Hanap muna tayo ng ano, karwas. Magpapalinis na tayo ng motor talaga. Umaraw eh. Hanap na tayo. Yun, sa una-una pagkakataon, napalinis natin yung motor, oh. Pogi-pogi na. Let's go. Kintab, di ba? First time maano to, maka-car wash tong ano, motor wash tong motor natin. Pag doon kasi talagang malinis na malinis. Pag ako naglinis, ano lang, spray, tapos tinatanggal ko yung alikabok, konting sabon, gano'n. Pero pag doon, talagang pati sulok, kinakalikot nila eh. Uy na tayo, bibili pa pala ako ng ano, ng pintura. Kasi nga pipinturahan ko yung ano, yung sa bracket natin, yung pinakita kong may kalawang. Titignan natin kung anong mga kulay yung available para may salpak na natin. Nasagwa kasi pag ilagay natin kasi may kalawang. Sa bagay sa ilalim lang naman yun, hindi napansinin. Hindi na makikita. Pero pinturahan pa rin natin. Para pogi-pogi. Hanap lang tayo ng ang ito, hardware na mabibila natin ng ano bang ano, epoxy Pilox. May hardware dito eh. Dito nga ba yun? Saan nga ba yung hardware dito? Diyan. Titingin tayo ng ano, pintura. Saan ba? Meron yan. Ito pwede mag-park. Dito na lang tayo dito. Hindi mo gagamitin. Okay, so nandito na tayo sa bahay. At ayun,
May mga nagtatanong rin sa akin kasi, no, sa mga comment, bakit hindi pa kami nag-aanak ni Budang hanggang sa ngayon? So, sagutin natin yan. Para meron kayong sagap na chismis sa mga plano namin sa buhay ni Budang. Kasi kami, sa totoo lang, wala na kami plano mag-anak ni Budang. No? Dahil, yun nga, ayaw niya rin kasi. Kasi tinanong ko siya kung gusto niya mag-anak. Sabi niya, 35 years old ang gusto niya. So, ibig sabihin, ano pa rin sa kanya, willing pa rin naman siya, no, na magkaroon ng baby. Kaso nga lang, 35 years old. Pagdating ng 35, maraming nagsasabi na baka mahirapan na siya manganak. Dahil sa edad na yon, parang hindi na, parang medyo alanganin na nga na magbuntis pa. Kaya napag-usapan namin ano ba talaga ang plano. So yun na nga, kung ano ang magiging sitwasyon, kung ano ang ibibigay, yun na lang. Kung hindi kami mabigyan ng anak, walang problema. Kasi sa panahon ngayon mga kapanalig, sobrang komplikado ng buhay, ang hirap ng buhay. Nung araw talaga paramihan ng anak, 'di ba? 5, 6, 10, lumalagpas pa nga. Pero sa hirap ng buhay ngayon kasi talagang yung naranasan ko sa part ko, tsaka siguro ni Budang, na hindi basta-basta ang buhay ngayon para sa pagpapamilya agad-agad. Kailangan talaga pagplanuhan, no? At yun ang nakikita ko sa kanya. Ayaw niya muna mag-anak dahil yun nga, nagtatrabaho pa siya, parang gusto niya pang mas makaipon. Ayun, may mga bagay pa kasi na need na unahin, ganyan, no? Sa gastusin, mga ganyan. Kasi pag nagkaanak kami, mawawala kami sa kumbaga mawawala siya sa focus sa trabaho niya. So hindi tayo iba-iba ng ng mindset. Hindi tayo iba-iba ng sitwasyon. Alam ko maraming dito ako comment na dapat yun nga ituloy pa rin na mag-anak kayo dahil kailangan nyo para bumuo kayo ng pamilya at mas maging mas maging tawag dito, mas malapit kayo sa isa't isa pag meron kayong anak. Tulad nga nasabi ko, magkakaiba tayo ng mindset at sitwasyon. Kung ayaw ni Budang pa, sige, gagalangin ko, ayoko rin muna. Bakit ko siya bubuntisin ng ayaw niya? Baka lalo lang siya ma-stress, lalo lang siya mag-isip. Kasi syempre, pag nabuntis siya, magtatrabaho, ang hirap kaya magbuntis ng habang nagtatrabaho. Kasi si Budang ayaw niya mag-resign. Kasi marami rin siyang responsibilidad, no? Yan, syempre, tumutulong din siya sa pamilya niya. Ako naman, hindi ko naman inaano yun, hindi ko naman kine-question yun kasi pamilya niya yun. Ano pa ba? Sa part ko naman, meron na ako 2 binata meron ako pinag-aaral, no? Parehas high school na. Ayun yung talagang iniisip ko na kung ayaw ni Budang mag-anak, wala ring problema sa part ko. Hindi magiging problema sa amin dalawa yun. Hindi namin pagtatalunan yun. Kasi syempre, kung ako ipupush ko sa babuntis, anong magiging anong magiging setup namin, no? Ayoko pang dumagdag sa mga isipin niya, ayoko dumagdag pa sa mga problema niya rin kasi si Budang may mga problema rin niya na pinagdadaanan. So gusto ko na lang maging magaan yung takbo ng buhay at relasyon namin. Kung ayaw niya, okay lang din naman sa akin. Ayoko na maging komplikado lahat mga kapanalig. Ayoko na maging ayun pa yung maging maging away namin. Ang dami na namin naging away ni Budang mga kapanalig. Basta pag-aralan ko na lang din na mas tanggapin kung anong meron siya at tinanggap niya na rin naman ako kung anong meron ako. Pero kung ibibigay sa amin na magkaanak kami sa edad na 35 o sa tingin ko sa mas matandang age pa, edi okay. Pero kung hindi, napag-usapan namin na Budang na okay na rin naman, magiging masaya kaming dalawa na magkasama. Yun lang. Sa part niya, wala siyang anak. Mang inaalala ko, hindi niya mararanasan kung anong experience bilang isang ina. Pero intindihan ko naman yung part niya na ayaw niya ng responsibilidad na katulad na ganun. At ayaw niya ng parang ayaw niya ma-hassle. So walang problema sa generation ngayon, ganyan na, nagiging practical na mga kapanalig at naiintindihan ko yun. Hindi ko para ipilit sa kanya yun, no? At kung ano yung mga desisyon niya, syempre tinitingnan ko rin. Mukhang maganda rin naman, no? Mga kapanalig. Masasabihin ng iba, walang mag-aalaga sa inyo paglaki, wag na natin isipin yun. Kasi sabi nga ng iba, lagi kong wag nating gawin na parang
ano yung mga anak natin nasasalo sa atin pagdating ng panahon, ganyan. Basta suportahan natin sila. No, nakadepende na sa kanila yan kung paano nila tayo ibabalik sa atin. Pero hindi tayo nag-expect. No, kung ganun yung gusto ni Budang, edi bahala na sa sa susunod na panahon kung anong maging setup. Basta muna kami, masaya muna kami sa ganitong part. Masaya muna kami sa buhay na pinaplano pa namin ng gusto kasi hindi basta-basta talaga. No? Sa loob ng 13 years, marami na kami pinagdaanan ni Budang, away, hiwalayan, pero nandito pa rin kami at tinatanggap ang isa't isa na nagiging matibay pa rin mga kapanalig. No? Lang, para dagdag lang sa chismis nyo sa buhay namin. Update ko naman kayo kung sakaling may magbago sa plano. Basta gusto muna naming matapos lahat ng lahat ng utang namin, no? So syempre meron din kami mga ganyan, mga loan ganyan. At yung mga responsibilidad namin, lalo na nga ako may pinag-aaral ako siya, kung meron din siya mga inintindi. Basta gusto namin maayos na yung bahay doon sa Bulacan, maayos ko na rin yung bahay sa Batangas, na kompleto na. Yung tipong wala ka nang iintindihin na kaya mo na talagang i-focus doon sa anak nyo. Kasi ang pangit naman na mag-anak kayo tapos hindi nyo kayang kasi sa part ko, 'di ba? Nagkaroon nga ako nung sa kabataan ko, nung mapusok na kabataan, nagkaroon akong 2 anak, hindi ko rin sila nasamahan. Pero at least nasusuportahan ko silang pinansyal, no? Kaya sa part ngayon, kung mag-anak ka, kailangan pinansyal at yung mismong nandun ka sa piling nila, yun talaga ang mahalaga, no? Kaya ayoko mangyari na yun nga, mag-anak, meron na naman pang support ka, so hindi na naman ready, parang gano'n mangyayari, na naman mangyayari, problema, parang gano'n. So yung pag-aanak hindi naman problema, blessing nga yan pero dapat paghandaan. Yun lang ang mga chismis ko sa araw na ito. Sana nalinawang kayo. Sinusunod ko lang din yung gusto ni Budang, para masaya lang ang takbo ng buhay at relasyon namin. Mga panalig, gusto ko lang batiin ng advance happy birthday si Nanay Neri Andulan. Baka makalimutan ko pa yun. Advance happy birthday kasi sa July 23 yung kanyang birthday. At siya ay magsi-69 years old na. Pinapabati siya ng kanyang mabait na anak na si Angel Andulan. Ayan, balita ko na aliw na aliw ka raw sa akin. Maraming salamat sa suporta, sa panonood sa mga vlogs ko. Yan, more birthdays to come. Sana ma-enjoy mo yung araw ng birthday mo. And God bless. Salamat sa suporta. Mua, chup. Yan, shoutout din kay Sir sa asawa ni Ma'am na na-recruit nila para manood ng vlog ko. Thank you po. At magpapaalam muna ako mga kapanalig sa ating vlog ngayong araw nito. Maraming salamat sa suporta. I love you all. Bye-bye. Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV.